Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa inyong lahat. Sa video naman po na ito, i-share po natin yung ating mga naging trade ideas. Wala nang edit-edit ito, wala nang cut-cut itong particular video na ito. Ngayon, ito po, ina-upload na natin yung mismong, andito yung actual na kinita natin, almost 88 US dollars, or almost 5,100 Philippine pesos, sa araw na ito. Naka-record po yan, September 9, 8 na ng gabi. Okay? So dito sa part ng video na ito yung part 2 na, So nauna ko tong na-record, kaysa dito sa video na ito. Ito naman ay trading walkthrough sa charting, technical analysis perspective na paano tayo nakapag-trade, nakapag sell short, sa gold, XAUUSD. 'Di ba? Makikita natin continuously bumababa pa rin, but the point is, syempre, paano natin nakuha, or na-identify, na-catch, yung mga ganung mga trades, At hindi, by the way, disclaimer, hindi tayo nang-hype, hindi tayo nagre-recommend. Ang sa atin lang sa mga videos na ginagawa ko, including dito, ay magbigay ng knowledge, syempre information and awareness. Informed, 'di ba? Informed yung mga traders. Hindi yung purely speculate ka lang na speculate or nanguhula ka lang. Maling-mali po 'yon, okay? So kaya again, and by the way, yung tinetrade ko kasi sa XAUUSD, yung platform ko doon is yung XNES. Kung gusto niyo mag-trade din sa XNES, you can also use my link na ilalagay po natin diyan sa baba, kung gusto niyo lang naman. But anyways, so eto na nga po, makikita po natin kasi hindi ako nagte-trade araw-araw, That's my behavior na. Okay, syempre nalulugi din tayo. Kaya natututo tayo mag-adjust, sa leverage, sa lot sizing and other factors that could, affect the risk na mapataas ito, binababaan natin, So kaya nga hindi ako nagte-trade araw-araw, Pero pag nagte-trade naman ako sa araw na 'yon, may plano. Okay, meron ako mga nakikita, meron setup, basically may strategy, may framework. Hindi basta, 'di ba, pasok ng pasok sa trades, maling-mali kasi 'yon. May stop out ka doon, margin call ka doon, wag 'yon. So ngayon, eto na nga po. Ang entry ko dito, ang idea ko kasi sa gold, unang-una muna, Actually, nag-usap kami ng kaibigan ko sa school, So, ang gold all-time high na. Mga that was kahapon, So, medyo masama pa yung pakiramdam ko. Pero naispatan ko talaga Talagang in mood din ako mag-trade Okay? So, kahapon all-time high, yung mga nakaraan. At idea mo na agad dyan, syempre, kapag all-time high siya, huwag kang bibili agad-agad. Although pwede mag-breakout, pero huwag kang bibili agad-agad, Or even magsa-sell short. Kasi nga, baka naman umarangkada kahit papano, diba? So, kaya ako, nagbabantay din ako Sunday, kahit closing market, tinitignan ko. At yung Monday, yan. So, tumas pa rin. Ngayon, Tuesday, gabi na, 8, 6 ako nag-trade. Nakita natin na, okay, parang nagsa-sideways yung market. Ibig sabihin, huminto. Huminto siya sa pag-arangkada niya kahit papano in 5-minute time frame, short term. So, ngayon, that was my, kanina, okay, pwedeng bumaba to, Kaya nga, nangyayari po, nagre-realize na siya. So, ngayon, kung makikita po natin dito, dito sa bandang ito, may resistance din. Below, etong swing low, syempre, itong resistance, swing high, swing low, swing high. Merong tinatawag natin na supply area dyan, Dito naman, demand area. Okay? So, range. Ngayon, basically, saan ako nag-entry po dyan? Ito po, short, short selling, sell short entry. Ngayon, makikita po natin dito, nag-entry po ako dito na short, Coach, bakit? Dahil ang ano ko lang, hindi ko kailangan ng maraming, although ito, may mga indicators, Ako hindi ko kailangan ng maraming mga, sa chart, yung palamuti, Ako, nakikita ko na malinaw yung chart, medyo matagal na tayo sa trading. Ang importante dyan, kabisado nyo yung market structure, yung mga, syempre, candlesticks, yung tinatawag natin na supply and demand area or range, katulad nga po nito. And lastly, yung tinatawag natin market sentiment. Siyempre, saan ba magbebenta, yung mga nakabili sa baba? Sa taas, So, merong mga selling pressures, And tandaan nyo nga po, yung sinabi ko nga dito, save na, i-upload ko din to, trading is all about timing. Hindi naman tayo pagalingan ng analysis Syempre pagalingan tayo ng execution and yung disiplina, dun sa plano mo.
nasusundin mo talaga siya. So kaya ako, kumbaga konting mga tick lang, konting mga pips lang katulad po nito. Hindi ko na hinangat na pumunta sa baba, no? Kasi nga scalping intraday lang naman to. So yun ang ating goal, no? So kaya nag-short tayo saan? Kasi nga naiipit yung presyo dito eh. Oh, naiipit yung presyo dito, bumababa, no? So dito tayo mismo nag-entry yung breakdown, no? Breakdown po nito, no? Kung medyo maglalagay lang tayo ng line dyan. O, yan na nga, umabot na siya sa ano. Kaya pala nag-bounce, no? Pero ako nakaabot lang hanggang dito, eh. Hindi ko alam na bababa pa siya, 'di ba? So, walang nakakaalam nun. Importante, wag ka namang hinayang, no? Kumita ka na ng libo, 'di ba? So, okay na po 'yon. So, ako nag-entry ako, somewhere around this, no? Ayan, yung breakdown nito kasi tinitignan ko yung mga structures, no? Yung mga patterns, so nagkaroon kasi nagso-support siya dito eh. Nung nag-breakdown, nag-sell short ako dyan, entry. So, yun. Medyo controlled lang din ako kasi XA yan eh. Siyempre, pwedeng lumipad pa rin anytime, kaya kailangan mag-ingat dito. Ang mga natutunan na, siyempre, huwag kang aggressive sa bumaba lang konti. Add ka na ng lot size, no? Hindi na ako ganun ngayon at wag na rin, no? Kaya nga tayo nagbablog, kaya nga tayo nagaganto ay para matutunan nyo na ano yung mga maling ginawa ko dati. Wag nang ulitin yun, no? So, kaya again, nag-sell short ako dyan. Syempre, nag-TP na tayo. Mabilisan lang, no? TP tayo somewhere around this level. Makikita nyo po yan dito, no? Andito yung mga trading records natin, no? Part 1 ito eh. Ito part 2, yung trading walkthrough. Ngayon, nakita ko, umangat na naman, no? Kumita tayo dito mga almost 2,000 eh, no? 2K. So, ngayon, umangat siyang ganyan. Nakakita ko na stuck na naman dito. Ibig sabihin, nahihirapang umangat, no? Nagre-resist siya dito. Pwede na namang opportunity to sell short. Dito na ako sumabay. Ayokong sasabay agad dito eh. Siyempre, naghinta tayo ng confluence and confirmation, no? So, nag-sell short ulit tayo dito. And then, boom! No? Bumaba na naman. Okay? So, hindi ko nga naabutan hanggang dito eh. Parang, kumbaga, nag-TP agad tayo somewhere around this level. Siyempre, no, we don't know naman eh. Everything is hindsight naman eh. No, pero syempre informed speculation ang tawag doon. Yung inaaral mo muna, pinaplano mo muna bago ka talaga mag-execute at trading activities mo, 'di ba? And lastly, ito, no. Nasabayan ko pa to umangat. Umangat ulit. Ibig sabihin kasi dito, pagka nandito ka na entry, konti na lang yung risk mo. No, hindi ko naman sinabing hindi na siya angat, pero sa nakikita ko dyan, nag-enter ulit ako dito, naglakas ako ng loob, boom! No? Enter ako ng short dyan. Ibig sabihin ng sell short, yun nga, kikita kapag bumaba yung tinetrade mo na asset, no? So, kasi nga resistance, no? Ang lakas ng confluence ko dyan. Pag dinamay pa natin to, tignan nyo po. Resistance range pa rin yan eh, no? Nasa upper range ng, for example, ito nga yung mid, no? Or gitna. Dito ko siya nakikita, ayan, no? Ay, malapit na dun, no? So, papasok na. Pero kahit wala pa dun, syempre, naglalagay na ako. Kaya ang nangyari, dito ako nag-sell short, makikita nyo yan dito. Kaya umabot dito. No? Dito ata tayo naka-TP. Pero hindi ko na nga naabutan yan, no? 'Di ba? Bumababa. So, hindi na natin naabutan. Pero okay lang 'yon, no? So, ganda dapat ang mindset, guys. Hindi yung sayang, no? O hindi yung hindi pa kayo grateful. Dapat be always grateful, be always humble sa market, no? Kasi baka mamaya, 'di ba? Pagalitan ka ulit niya, matalo ka, 'di ba? So, kaya yun yung trade idea natin, no? Behind these trades, okay? Na makikita nyo nga po dito. At ang pinaka-importanting lesson nga rin, syempre again, no, ay mag-aral ka, matuto ka muna, magplano ka. Ako, 5,000, minsan nagte-trade ako ganun eh, 3,000, 4,000, 5,000 pesos per day. Pero again, ulitin ko, hindi ako araw-araw nagte-trade kasi nga, hindi naman dapat araw-araw nagte-trade, lalo na nag-iba-iba yung market condition. So, kaya kailangan aralin mo, pag-isipan mo maigay yung mga entry mo. Yan na yung mga natutunan ko sa ngayon, no? And lastly, kailangan matutunan mo yung pag-compute ng mga risk and reward ratio, yung mga actuals, no? And definitely, yung hit ratio or win rate, napaka-importante niyan, no? Pati nga yung risk and reward na makikita nyo sa video na ito, no? Supplemental lang ito, trading walkthrough, kung paano ko naisip or plinano din sa chart, no? So, kaya again guys, no? Almost 10 minutes na, maraming salamat. Wala nang cut-cut ito para raw na lang.
Makikita niyo mga trade ko sa Xnest, no? Nandyan po yung link, no? Kung gusto niyo mag-trade sa Xnest, and follow for more contents like this. Again, hindi tayo nang hype. Gusto lang natin magbigay ng trading education, information para aware and syempre knowledgeable tayo sa mga ginagawa natin sa market. So yun lamang po, and follow for more contents like this.